Halos buong Mindanao nakakaranas ngayon ng matitindi at malawakang ulan gaya nating sinabi bunsod ng surface trap. Nalalabi ng bansa maulap pa rin at pag-iral na ng easterlies magdudulot po ng mas maulap na panahon sa betang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon kasabay ang inaasahang localized thunderstorms. At latest sa ating Asian ng global temperature base sa Japan Meteorological Agency, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, February 18, 2026. Ang oras nating Boss Prime Imaga ay alas 11:39 na ng magtatanghaling tapat. Patuloy ang mas maulap at gloomy na panahon at expected ang mga isolated rain showers, mga paminsan-minsang mabuksuan ng ulan. Gaya na ating mga report kahapon, expected po yan dahil po sa accumulated na nga po ng water vapor natin na inaasahan dahil nga po sa pag-iral ng ating easterlies. At habang lumalayo na unti-unti ang ating amihan season ay expected magiging mas maulap tayo sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, maliban na lamang sa bahagi ng Mindanao na gaya ng ating report kahapon, expected nga po ang malawakang ulan dyan dulot po ng surface trap. Posibleng magkaroon ng mabababang atmospheric pressure, yung nagkakaroon ng medyo shallow low pressure, pero hindi naman siya nakikitaan na magkakaroon ng cyclonic effect para maging isang aktibong low pressure area. Normally, magiging maulan po yan. At kung titingnan natin sa Doppler radar, hopefully is gumagana yung Doppler radar ni Pag-asa dahil malawakan ng ulan sa Mindanao. Well, gaya natin expected, hindi gumagana po yung Doppler radar dito sa bandang Mindanao. So, wala tuloy tayong idea kung gaano karami ang magiging buhos po ng ulan dyan sa bahagi ng Mindanao. Well, i-double check natin gamit ang isang Doppler radar ng CIMMS. Yan, i-loading natin. Hopefully, ma-load po natin. So, mukhang hindi naglo-load yung CIMMS. So, makikita natin dito sa pinaka satellite imagery, yung Doppler. Double check natin yung heavy rain potential na lang. Although, i-discuss pa natin ito maya-mayang konti para may idea tayo kung gaano kalawak ang ulan dito. So, makikita po ninyo ang active na satellite imagery ng Himawari. Kitang-kita halos buong Mindanao ay nakakaranas ngayon ng heavy rain showers. Gaya nga po na report natin kahapon, expected po makakaranas kayo ng mga malawakang pag-ulan dyan. At pinaliwanag na natin yan kahapon. Kung babalikan ninyo yung aking report kahapon. Yan, mababa yung atmospheric pressure dyan, expected umaabot ng 1,008 to 1,007 dyan Pero hindi ibig sabihin magiging invest yan dahil wala naman tayo nakikita na low level convection, mababa lang yung atmospheric pressure, kaya nagkakaroon kayo ng matinding maulan po dyan sa bahagi nga po ng Mindanao. Which is, tatalakayin natin yan So, napakalawak po ng water vapor dyan. Yan Galing yan sa surface trap dito sa Katimugan na kung saan nandyan ngayon yung bandang ITCC sa may bandang Indonesian Peninsula. Nagkakaroon lang ng medyo pag-angat ng ilang trough o surface trap sa may bandang Mindanao nga po. So expected po kayo ang mas makakaranas ng malawakang ulan. So dito sa isang live Doppler radar imagery ng CIMMS, Doppler, makikita natin ang malawakang pag-ulan sa halos buong Mindanao area. So sa ating current conditions, few clouds po tayo, gloomy, overcast at haze ang ating paligid pa rin. So hazy tayo, well obvious naman sa ating live CCTV. Araw-araw siya o umaaraw, pero makikita natin ay nagiging overcast po, nagiging gloomy pa rin po tayo dahil nga po sa maulap na paligid natin. So expected pa rin ang mga biglaang isolated rain showers po kagaya po kahapon nagkaroon tayo ng malakas na buhos ng ulan. Habang wala kami, nasa bandang Binondo kami dahil nagse-celebrate tayo ng Chinese New Year. So nasa Binondo po ang inyong lingkod kahapon, kaya nagkaroon ng mga pag-ulan. At nakita po kahapon, nagkaroon nga po ng ulan banda rito sa Caloocan, natatanaw namin mula sa Binondo. So expected, alam ko na po na nagkaroon ng malawakang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan Grace Park. At kahapon nga po nagkaroon ng total of 22.2 millimeters total rainfall.
So sa ating bukod sa ating current conditions, diretso agad tayo sa ating lowest temperature na naitala na weather station kaninang madaling araw for 16 AM. Pinakamababa pa rin ang 24.2 degrees Celsius, stationary yan. At kahapon, pansin nyo, tumataas-taas na po, dahan-dahan ang aming temperatura. Pinaka-highest na ang 31.2 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:45 PM. So pansin nyo po, tumataas na rin ang aming outside air temperature na. So ang aming heat index kahapon pumalo sa 40.2 degrees Celsius. So although comfortable yan o medyo kaya pa ng katawan natin yan, pero maituturing na natin na warmer temperature yan na heat index. So medyo malakit-lakit na rin yan na alinsangan. Sa P6 in past 24 hours, nangunguna sa napaka-alinsangan o mainit na temperatura ang San Jose, Occidental Mindoro pa rin, nangunguna yan. Kapag magpapasok ang ating tag-init, unang-unang nakakaramdam talaga dyan, mga taga Davao Occident, at mga taga Occidental Mindoro, mga taga Occidental Mindoro po. Dyan sa San Jose, Occidental Mindoro, unang nakakaranas ng napakataas na air temperature. At within 24 hours, 35.4 degrees Celsius ang highest air temperature sa kanila. At sa Baguio City, ay pansin nyo rin, tumataas-taas na rin ang kanilang temperatura. Pero pinakamababa pa rin sa 15 degrees Celsius ang lowest temperature sa Baguio City. At sa Inulan naman, ang Borongan Eastern Samar, nakatotal sila ng 25.6 millimeters na total rainfall. So parang lumalabas, pangalawa kami. Double check natin kung pangalawa kami sa Caloocan. Dahil Inulan din kami sa Caloocan kahapon. So halos walang pinagbago, Borongan pa rin at Butuan. So meaning po ang Inulan sa amin halos kasabay-sabay lamang sa bandang Borongan Eastern Samar. Na meron kaming 22.2 o 22.20 millimeters total rainfall. So sa buong February, total rainfall namin 51.30 millimeters na po. Nahigitan na namin ang average February na ulan na 36.10 millimeters. So nahigitan, tumaas ang average rainfall namin ngayong month of February. So sa ating outside humidity ay 74% tayo, katamtaman. Kahit na maulap, katamtaman po sa ngayon ang outside air humidity namin at bumaba ito ng 7% since last hour. Mataas pa rin atmospheric pressure natin dahil medyo may manipis pa rin tayong amihan ng 1,013 hectopascals and steady ito since last hour. Manatiling may thermal inversion kaya nanatiling moderate ang ating air quality dito sa Caloocan. So expected yan sa bahagi ng Metro Manila na 53 index moderate o 26.6 micrograms per cubic meter. So magmas po tayo dahil ilang araw na tayong nagmo-moderate ang ating air quality dahil sa thermal inversion. Madalas yan kapag nagkakaroon ng very gloomy ang himpapawid at natatrap yung ating mga air pollution dito sa surface. Hindi masyado nakakaalpas dahil nahaharangan ng mas makapal na ulap kasabay pa ng mainit na compression sa mataas na bahagi na altitude ng ating paligid. So sa ating high tide, low tide status, pa-high tide po tayo. So ngayong 12:28 PM po magma-maximum high tide, pero yung sea level natin kung double check natin, yan, double check natin yung sea level. So high tide tayo pero mababa lamang na 0.2 meters lamang ang maximum high tide nito. Ito po yung high tide. So, hindi naman ganun kataas. Mga bandang alas 10 pa po. Mga alas 9, alas 10 pa po aabot sa halos 1 meter ang high tide. Wala naman sigurong mag-a-attempt maligo sa ganyang mga oras sa gabi. Yan. So, gabi namang magkakaroon ng mas mataas na sea level na lalagpas o halos 1 meter ang taas nito. So, wala tayong magiging problema. So, in 3 days muli hanggang February 21, mapapansin natin halos sa 0.9 ang pinaka-highest high tide natin na may re-record gaya na lamang bukas ng Thursday at sa bandang Sabado. So, wala tayong nakikita na lalagpas muli ng 1 meters. Pero, wag pong maliitin dahil maalon pa rin ang ating silangan ng bansa So, yung double check natin kung magiging mataas po yung ating alon sa silangan ng bansa gamit ang ating sea level o yung wave height, yung principal significant wave height natin, double check natin. So kung titingnan natin umaabot po sa halos 2 meters ang alon diyan sa silangang bahagi ng ating bansa. Ayan, i-stop natin. Ayan. Mapapansin niyo by mula kahapon hanggang ngayong araw, inaasahan natin yung forecast niyan Yan. Naka UTC time yan, so normal lamang po na ganyan yung
date niyan. Universal time coordinates naman yan. So pasok pa rin yan sa araw natin ngayon. Mapapansin nyo po ay lumalakas yung pag-alon natin sa extreme node Luzon. Umaabot po ng halos 3.5 meters. At dito sa may bandang southeastern Luzon at eastern Visayas, pumapalo hanggang 2.5 meters ang alon. So delikado po pumalaot o maalon, malikot ang karagatan ngayon dyan sa mga tumatawid gamit ang roro. Ingat na lamang po dahil yung mga nakaraang araw ay nagkaroon tayo ng mga ilang vessel na mga lumulubog. So maging mapanuri pa, obserbahan po natin at maging sa ating mga naval monitoring. Meron naman si Pag-asa dahil kay Pag-asa naman galing yung data na to. So pwede naman nating makita yan. Kung gusto nyo ng official website ni Pag-asa, pwede nyo tingnan doon. At sa mga nagtitiwala sa inyong lingkod ay pareho lang naman yan na makikita ninyo dito sa ating significant wave height at yung forecast niya. So tumataas hanggang 2.5 meters dyan sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas. Delikado pong pumalaot dyan ngayon sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Pero sa mga medium sea vessels, ingat na lamang dahil malikot ang karagatan ngayon dyan, mauga. So sa mga madaling mahilo sa biyahe ay uminom po tayo ng anti-biyahilo na lamang kung kailangan talagang tumawid ng mga isla. So sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:18 AM at lulubog po ito mamayang 6:01 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, waxing crescent, new moon pa rin tayo, so diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday. Magiging partly cloudy to mostly cloudy pa rin po tayo at isolated rain showers ang expected pa rin ha. Bukas ganun din, isolated rain showers din, maulap din ang ating himpapawid sa maghapon dito sa amin sa Caloocan, so expected yan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Highest and lowest temperature expected 29 to 32 degrees Celsius. So warning po, tumataas na po yung ating forecast ng air temperature at lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. So diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery maging sa ating mga himawari CIMMS. Doppler, makita po, gaya nating sinabi, ang buong Southern Mindanao at most of areas ng Mindanao kasama na ang Caraga at lahat ng Davao regions ay magiging maulan po tayo, moderate to heavy rain showers, kitang-kita dito sa pinaka-Doppler imagery. Dito sa water vapor, mataas po yung water vapor natin sa bandang Mindanao. Expected po ang mas maulan na panahon sa inyong mga lugar dyan. At sa ating Doppler radar sa satellite imagery, ng Himawari, care of Japan Meteorological Agency. Mula sa buong Mindanao ay buong Davao region hanggang Caraga, Northern Mindanao na, hanggang dyan sa buong Sorsogon area, Mapa, Lanao del Sur man yan o Lanao del Norte. Expected ang moderate to heavy rain showers dahil nandyan po ang pinaka-surface trap natin. Ayun o. Yan, yung kulay pink na yan ay heavy rain potential po yan. So, yung potential ng heavy rain, mataas po sa halos buong Davao region na po yan at Central Mindanao. Expected ang mas maulap na panahon pa rin sa buong Zamboanga Peninsula at sa dulong-dulo niyan ay expected ang mga moderate at to some heavy rain showers ang iiral maging sa isla ng Basilan at Tulsulum. May mga cluster po ng heavy rain potential. Ingat po sa posibleng pagbaha at pagguhong ng lupa. At mula naman sa bandang Visayas, ang southern part ng Visayas, ng Negros Region, Cebu, Bohol hanggang South Leyte, magiging mas maulap po tayo. Expected ang mga ilang moderate rain showers at posibleng mga clusterized heavy rain showers po base dito sa animation ng satellite imagery. Maaring magpang-abot. In case magdala po ng payong, expected po magkakaroon tayo ng mas maulan na panahon sa buong maghapon ngayong araw. Sa ibang bahagi ng Northern Visayas, mapapansin natin ang panayalan at hilagang bahagi ng Negros Region sa Bacolod. Sa Cebu naman, mula sa may bandang Carmen pataas ng Bogo, northern part ng Leyte at northern Samar, mapapansin ninyo halos partly to mostly cloudy pa rin ang umiiral. Pero expected ang mga ilang light to moderate rain showers anytime at sa hapon po posibleng magkaroon kayo ng mga isolated na mga moderate to heavy rain showers and localized thunderstorms. Dahil sa pag-iral ng easterlies natin, lumalakas na po yung easterlies natin, dadalas magiging hot humid na rin ang panahon natin na mararamdaman mula sa silangang bahagi ng bansa at unti-unting mararamdaman yan sa bandang kanluran na in the next few days. Yan, lalo na mga katapusan, unti-unti nang tataas ang temperatura natin. At mula Mimaropa, medyo katamtaman ang lagay ng panahon pero yung forecast ng isolated rain showers ay nakataas 77%. So magdala pa rin payong anytime.
mula sa sikat ng araw at sa mga isolated rain showers maging sa bahagi ng Mindoro at the rest ng buong Southern Luzon. So damay na pati ang Bicol region na magkakaroon ng mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na ang buong Iriga, Legazpi, Sorsogon, Catanduanes, the rest ng Camarines Sur, at mula din sa may bandang Quezon Province pataas ng buong Calabarzon area. Despite na katamtaman ng panahon, mas maaraw tayo ngayon mga tanghali. Pero mga bandang hapon na may mga ilang isolated rain showers po tayo sa ilang bahagi ng Calabarzon area, papasok ng Metro Manila hanggang Central Luzon po. At mula sa kanluran ng Nono Luzon, mula Zambales, kasama ng Pangasinan hanggang Ilocos Norte na yan, mas moderate at fairly weather naman tayo dyan. Mga ilang partly to some musical di lamang pagdating ng hapon. Pero yung chance na pag-ulan, mas maliitan, hindi kagaya sa amin sa Metro Manila, ang pababa ng Southern Luzon. And the rest ng eastern sections ng Nodo Luzon, makikita natin mga ilang partly cloudy pa rin ang mas iiral, pero yung isolated rain showers medyo mababa. At patuloy pa rin ang manipis na northeasterly surface wind flow natin sa extreme Nodo Luzon, kaya medyo ramdam pa rin natin yung ginaw ng amihan, lalo na sa extreme Nodo Luzon. Dito sa Metro Manila, yung mga bandang hapon o gabi na lamang natin medyo mas nararamdaman yung ginaw. Yon. Pero sa umaga, mapapansin nyo, medyo tumataas-taas na po yung ating outside temperature. Pumapalo na sa 31 degrees Celsius at tumataas-taas na, lalo na dito sa bandang southern part ng Luzon. Especially bandang Mindoro, mas mataas ang nagiging temperatura na ninyo ngayon dyan. Yan. So, tingnan din natin sa ating automatic weather stations mula kay Pag-asa. Tingnan natin kung tumataas-taas na rin. Ito yung heat index, mapapansin nyo medyo mababa pa. Pero kung titingnan natin yung automatic weather stations ni Pag-asa, mapapansin ninyo ang bahagi ng current temperature. Ito, hindi ko alam kung working ito. Hindi gumagana yan dahil Benguet yan, no? Hindi siya working. Malamang Ilocos Norte din, hindi rin gumagana. Ayan. Pero assuming ang Ilocos Norte ay ganyan talagang temperatura, well, double check na lamang, baka sira din itong nasa Lawag, Ilocos Norte. Ang malinaw lang siguro sa ngayon hanggang 33 degrees Celsius, ang San Jose Occidental Mindoro na may pinakamataas ngayon na temperatura. So napapansin nyo po, pumapalo na sa 31 to 33 degrees Celsius ang outside air temperature natin, maging dito sa amin sa Caloocan ngayon. Halos nasa 30 degrees na, pumapalo na sa 31 degrees Celsius. Unti-unti yan, as time goes by, hanggang sa katapusan ng February ngayong February, ay unti-unti, tataas na unti-unti yung temperatura natin sa Metro Manila. So, be ready na lamang po mga folks. Ayun, oh. Ito yung heat index map. Pero pwede nyo makita yung pinaka-outside temperature yan kung gusto nyo po. Pero kasi dito nakaprogram sa akin heat index dahil prioritize ko yung heat index. So, pero dito nyo po makikita yung pinaka-outside temperature para makita nyo po. Yan. So, yung highest temperature natin so far, ang synoptic station ng San Jose Occidental Mindoro. 33 degrees siya na ang kanilang temperatura dyan. So, talagang maalinsangan na talaga o mainit ang temperatura na nila sa may bandang San Jose Occidental Mindoro. So, ramdam na nila yung mas maalinsangan at mainit na panahon dito. Kaya, sila muna makakaramdam yan. Then, sa susunod na buwan, mararamdaman na natin yan sa Metro Manila. So, mapapansin nyo po, halos sa bahagi pa rin ng Nodo Luzon, may mga ilang part dito musikaw di lamang tayo. Maliban na lamang sa parte nga po ng Mindanao na kung saan mas maulan po kayo ngayon dyan. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa parte naman ng NCR, medyo makakaranas pa rin tayo ng mga isolated rain showers. Lalo ng mga bandang tanghalit, bandang hapon po ha. Expected ang mga madalas na isolated rain showers. So since wala naman tayong binabantayan na anumang sama ng panahon o anumang tropical wave, ay wala naman tayong masyadong ganap dito, maging sa West Pacific Basin natin. Typically, bandang Indonesian Peninsula, dahil sa pamumuo nga po ng Intertropical Convergence Zone waves. Ayan, dito sa paligid na ito. At makikita po natin ang mga anomalies, medyo mataas sa may bandang southern part ng Mindanao. Kaya magiging madalas ang matitinding pag-ulan sa inyo sa Mindanao. Yan. Sa latest update ng Global Traffic Hazard Outlook ng NOAA, mapapansin nyo, mananatiling above average rainfall ang bahagi po ng Mindanao at ilang parte ng Southern Visayas. Inalis na po yung potential na may mga posibleng low pressure area tayong mabubuo. Ayan, tinanggal na po ng NOAA. So hanggang sa unang linggo yan ng March, between March 4 to March 10,
ay unti-unti bumababa na rin yung average rainfall natin o probability na rainfall sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mababa na dahil nagte-take over na unti-unti ang malakas na easterly trade wind. So sa mga huling linggo nga po ng February, between February 25 hanggang March 3, expected may mga above average rainfall pa rin tayo daw sa may bandang southern part ng Visayas at Mindanao. So magiging mas maulan pa rin po kayo hanggang sa mga huling linggo daw ng February sa bandang Mindanao. So be ready po. At wala tayong nakikitaan sa parte ng Luzon. Napakababa lang ang average rainfall natin. Typically, madalas, light to some moderate rain showers at localized thunderstorms lamang ang medyo mararamdaman natin sa Luzon area. Mula naman sa ating wind speed and direction ay mapapansin niyo unti-unti tinitake over na ng malakas na easterly trade wind ang ating mahinang amihan. Ito na po yung manipis na amihan sa bandang extreme northern Luzon na lamang. Kukunti na lang talaga yung ating northeasterlies sa pest wind flow at unti-unti ay nawawala na po yung jet stream mula sa Siberia. Kumakalma na rin ang daloy ng lamig ng hangin mula sa Siberian zone. So bumababa o medyo tumataas na po ang temperatura sa may bandang Eastern China at South Korea at Japan. So unti-unti nagiging mababa na rin o medyo nagiging warmer na rin ang temperatura dyan. So yung snow dyan expected medyo nawawala-wala na rin sa bandang Japan. At mula rito sa atin sa Pilipinas, makapapansin natin ang easterlies unti-unti nagte-take over na at yung ating atmospheric pressure, mapapansin natin, ay dahan-dahan na rin bumababa dito sa may bandang katimugang bahagi ng Luzon hanggang Visayas area. Yan, bumapalo na sa 1,008 hectopascals. Ibig sabihin, humihina na talaga yung ating amihan. Usually, extreme northern Luzon na lamang ang naglalaro sa 1,012 to 1,014 hectopascals ang atmospheric pressure. So, talagang humihina na dahan-dahan ang ating amihan na. Yan. So, wala naman tayo nakita na cyclonic o anumang tropical wave dito sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, wala tayong masyadong magiging report for possible tropical cyclone development. Yan. Probably ITCC lamang yan o mataas na uri ng pag-ulan dyan sa bandang Mindanao. Pero yung posibleng tropical wave nanatiling mababa lamang. At nagkakaroon lamang ng mga surface trap na matitinding ulan ang dala. Pero yung posibleng magkaroon ng active low pressure area ay manatiling napakababa. At mula sa ating mga computer models naman ay halos wala rin tayo namamataan. May mga maliliitang tropical wave lamang sa may bandang Mindanao na magdadala ng matitinding pag-ulan o surface trap. At makikita natin yung easterlies unti-unti nang nagte-take over. Mapapansin nyo po halos wala na pong tayong mababang shear line dito o shear ng high pressure area. Yan, yung ridge of high pressure area halos wala na. Napakanipis na lamang po, konti-konti na lamang talaga yung ating amihan. So nagte-take over na po yung malakas natin na mainit na silangan ng hangin hanggang sa huling mga araw ng month ng February. Then pagpasok talaga ng March niyan, expected ay hot humid na po ang mararamdaman natin ha. So take note yan mga folks. So hindi natin masyado hahabain na yung analysis natin sa tropical cyclone assessment dito dahil wala naman tayo namamataan na kahit anong anomaly developments. Bago muna tayo sa ulat lindol ay mag-update tayo para sa ating seasonal GISF TEM at ating monthly global temperature dahil nag-update na po. Una nating re-report nung nakaraang linggo ay yung regarding nga po sa unang labas ng Atlantic meteorologist ng global temperature natin na good news ito na bumaba nga po sa negative 1.34. So nanatiling mababa pa rin at yung ating Asian measurement mula sa Japan Meteorological Agency, yung monthly global temperature natin, base dito ay bumaba rin. Ito po yung latest natin, 0.37 degrees Celsius. Pero nung nakaraang taon ay nasa 0.47. So patuloy, malaki po ang ibinaba nito ha. Yan, from 0.47 naging 0.37 degrees Celsius na lamang yung init sa ating mundo. So medyo bumababa yung init ng ating global temperature. So medyo good news po yan. So good news po ito mga folks at mapapansin din natin hopefully mag-update na yung ating annual global temperature. Dahil last year, bumaba na rin yung kanyang temperatura. So, expected natin mas bababa yan ngayong taon. Yan. Sana naman po pag lumabas na. So, kapag nangyari po yan, mas bumaba pa ngayong taon, ay wala na po tayo sa pinaka-warning limit.
at magiging good news po yan. At sana tuloy-tuloy po yan para hindi tayo pumasok sa delikadong boiling point ng ating global temperature natin. Nakakasama talaga yan sa ating klima at maapektuhan po tayo sa buong mundo. Wala po tayong ligtas dito kapag lumala ng lumala yan. So, wag po tayong pakampante kahit na bumaba po yung global temperature natin. Sana tuloy-tuloy po, mas maibaba pa natin yan sa susunod na 5 taon hanggang 8 taon pa. Para kung tuloy-tuloy na bumaba yan ay magiging maganda. Magiging marereset po yung ating global temperature. So, yun po. Buhay po natin sa buong mundo ang nakataya rito, lalo at ang gulo-gulo ngayon ng mga iba't ibang mga superpower na bansa that maapektuhan pa tayo sa pagsama ng ating klima. So, good news po yan mga folks. At diretso agad tayo sa ating ulat lindol kaagad. Nakikita natin ay wala namang masyadong agresibong mga pagyinig ang nadedetect ng aking seismometer sa Caloocan. So, mukhang kalmado naman. Mukhang may mga maliliit lamang na mga pulse. So, siguro mga minor seismic waves yan. Kaya malalaman natin sa short period seismometers ni PBOX mula kaninang madaling araw. Wala rin tayong masyadong magnitude 4 na itatala. Pero patuloy pa rin ang mga ilang pagyinig diyan sa bahagi pa rin ng Davao Oriental, Bogo, Cebu. May mga ilang pagyinig pa rin na umiiral. Siyempre, hindi rin inaasahan o hindi pa rin natin inaalis ang Sultan Kudarat sa mga aftershocks. Mayroong mga ilang pagyinig naman sa may bandang Bogo, Cebu at dito sa may bandang Davao Oriental pa rin. Although halos hindi na ito ramdam. So medyo alisto pa rin po tayo kahit wala namang masyadong bad news sa mga recordings ng mga pagyinig o yung mga paglilindol. Sa ngayon, medyo mahihina ang mga pagyinig. So, patuloy pa rin nating obserbahan at maging alisto tayo anytime. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung ilan na po yung total earthquakes natin ngayong araw, kung umabot na ba sa mahigit 600 total earthquakes ngayong month of February. So, nasa total of 583 earthquakes na po tayo. 587 dito sa magnitude 2.0 pataas, 32 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. So, walang nadadagan at wala naman tayo so far na naitala na kahit isang magnitude 6. So, halos magsi 600 pa lamang yung total earthquake natin. So, may mga ilang araw pa. Tingnan natin kung aabot yan sa total of 1,000. Mukhang kakaunti lamang yung mga pagyinig natin. Kung sakaling hindi umabot yan sa 1,000 earthquakes ngayong month of February. So, medyo good news yan kung kasakali lang. Pero patuloy tayong makiramdam pa rin dahil hindi natin talaga napepredict yan. At least magkakaroon tayo ng pattern kung saan ang medyo aktibo ngayon, lalo na dito sa may bandang Southern Mindanao area o pagitan ng Sulawesi, Indonesia na kung saan mas agresibo yung mga tectonic plates dyan. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Miyerkules, February 18, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, February 18, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman gusto niyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga at ngayong tanghali. Well, similar lamang na magiging mas maulap tayo at sumusulpot-sulpot din yung sikat ng araw at magiging unti-unti hot humid na rin tayo hanggang sa mga susunod na mga araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.